Hi, hello, good morning mga tita. Ang ating recipe ngayon is sauteed chicken. Please subscribe my channel mga tita. So, ang una natin gagawin is maghihiwa tayo ng mga gulay natin. Kailangan natin ng cucumber, tapos yung radish, tapos yung paprika. Tapos kailangan din natin ng green leafy vegetable, o 'di ba? Tapos nilagyan ko din siya ng avocado mga tita para mas masarap siya. At chicken breast ang ginamit ko dito mga tita. So balatan lang natin yung mga gulay natin mga tita. Yung cucumber natin, yung radish natin. Tapos ang hiwa ng radish natin mga tita is yung pa-julienne lang siya. Yung parang paganyan o manipis na pataas. Julienne daw ang tawag dyan. Yun yung chismis nila. So next natin hihiwain mga tita is yung cucumber natin. Gayahin nyo lang yung process ko mga tita. Alam nyo mga tita kasi, magchichismis na muna tayo ha. Bisaya kasi ako mga tita. Minsan nakakalimutan ko magtagalog ba. Tinatagalog ko siya para maintindihan ng iba, para maintindihan ng mga Tagalog din. Kasi nga, malay mo magustuhan nila yung recipe ko, 'di ba? Kaya ayan mga tita, minsan nagkakamali-mali ako. Tapos pati na sa pronunciation ba, aminado naman tayo doon. So, kung hindi nyo masyadong naintindihan mga tita, focus lang kayo sa video ba para malaman nyo kung ano talaga yung process ng paggawa ng mga niluluto ko. And by the way mga tita, pasensya na din pala kayo sa boses ko kasi medyo namamaos siya, masakit kasi yung lalamunan ko mga tita kasi yung panahon dito sa Japan is pabago-bago, painit-init, palamig-lamig, paulan-ulan o 'di ba? Kaya nagkakasakit ang mga tao. So ayun na nga mga tita, natapos na tayo sa avocado. Punta naman tayo sa green leafy vegetable natin mga tita. So yung gamit ko mga tita is lettuce, yung leafy lettuce mga tita. Kahit naman anong leafy ang gagamitin mo, pwede na siya mga tita. Kasi iba lang yung lettuce din mga tita, iba-iba ang klase, 'di ba? So gumamit din ako ng violet na cabbage mga tita para maganda yung kulay-kulay niya. Pang ano lang ba mga tita, pang balance sa kulay-kulay para masarap sa mata. Kasi kapag masarap sa mata mga tita, masarap din sa pakiramdam, 'di ba? Parang feeling mo masarap na yung pagkain. Parang ganun ba yun? So, syempre, para matanggal yung 99.9 germs natin mga tita, hugasan natin siya ng maayos ba. Tapos pagkahugas mo mga tita, ibabad mo siya ng mga 5 to 10 minutes para yung gulay mo mga tita, magiging fresh talaga siya. Tas habang binababad mo yung gulay mo mga tita, i-prepare mo naman yung chicken mo. By the way, yung chicken mga tita is may mga matatabang parts siya. Doon sa matatabang parts mga tita, hihiwaan mo lang siya para hindi siya maging hilaw ba. Sa likod, sa harap, ganun. Hindi ko hinihiwa sa lahat ng parts mga tita. Yung medyo may matatabang parts lang talaga. Tapos minamasahe ko siya ng black pepper mga tita at nilagyan ko na rin yan ng asin ba para magkalasa siya. Inaano ko talaga siya minamasahe mga tita para mag-balance yung paglagay ko ng asin at black pepper ba. At dahil isusutay natin siya mga tita, initin natin yung kawali natin. Dapat mainit na mainit yung kawali mo mga tita bago mo lagyan ng mantika ha. At dapat initin mo yung mantika mo bago mo ilagay yung chicken mo para hindi siya dumikit ba. So habang nagpiprito ka ng chicken mo mga tita, i-drain mo yung gulay mo para mawala yung mga tubig niya. Tatanggalin mo yung tubig niya tapos ganyan patutuluin mo lang yan siya. So yung chicken natin na niluto natin ng baliktaran na mga tita, kapag nag-brown na siya, medyo patayin mo na yung apoy at takpan mo siya for about 3 minutes mga tita. After 3 minutes, kukunin mo siya sa kawali. Kasi yung kawali gagamitin natin mga tita, piprituhin ulit natin siya. Tapos kunin mo yung extra liquid niya para hindi magpitik-pitik yung mantika niya. Tapos yan, iinitin mo na naman yung kawali mo, yung mainit na mainit ulit siya. Tapos ipiprito mo na naman siya ulit ng baliktaran mga tita. Yung tipong parang nag-crispy na yung skin niya. So kung crispy na yan siya mga tita, ibig sabihin luto na yan siya, huwag kang magduda. Hindi yan siya katulad ng ex mo na sa lawahan niloloko ka. At ang pinaka next na step mga tita, ang pinaka-importante ba? Hindi naman sa pinaka-importante, importante din siya yung presentation niya mga tita. Kasi kapag masarap sa mata, maganda sa mata, masarap yung pakiramdam mo, feeling mo, masarap yung pagkain na tinitignan mo, ganon ba yon?
So, nung mailagay mo na yung mga gulay-gulay mo mga tita, nung maibalance mo na yung mga gulay-gulay mo, isunod mo yung chicken mo. Hiwain mo lang yan siya mga tita, yung chicken mo ayon sa designated na bite na gusto mo. Kung gusto mo kung malaki yung bibig mo mga tita, lakihan mo yung hiwa. Kung maliit naman, syempre, hindi naman pwedeng lakihan mo, 'di ba? O depende na 'yun sa iyo. So yung chicken natin mga tita, ang sarap-sarap niya. Hindi siya nagda-dry, 'di ba? Kasi nga dahil dun sa process mga tita. Kung nakalimutan mo yung process na pagluto ng chicken mga tita, ulitin mo yung video ko para hindi magkamali yung pagluto ng chicken mo. Ganon. So, ayan na, nailagay mo na yung chicken yung mga tita. Charan! O, diba? Ang juicy-juicy ng chicken natin. Ang sarap-sarap sa mata, diba? Nakatingin ka pa lang, busog ka na. Chares! So, by the way mga tita, ang pangalan nito is ako lang yung naglagay-lagay pa. Kung sa tingin nyo mali yung pangalan nito, palitan nyo mga tita kapag kayo ang nagluto. Bigyan nyo ng ibang pangalan, di ba? So, ang ginamit kong dressing dito mga tita is yung mga nabibili lang sa supermarket na salad dressing ba? Depende sa'yo kung anong gusto mo. O, yung akin kasi is yung waffle. Oo, Japanese waffle mga tita. So, ikaw kung anong gusto mo, kung saan ka masaya, supportaan ta ka mga tita. So, thank you for watching my video mga tita. Kapag nag-diet-diet kayo mga tita, maganda din ito siya. So, promise, sobrang sarap nito mga tita. Hindi ka magsisisi talaga. So, bye! See you again on my next video.